Hi mga May! Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga May, pag-uusapan po natin ngayon. Ang topic for today is Miss Ima Tiglao, Miss Grand Philippines 2025. So, what I can see Miss Ima Tiglao, she's really well prepared starting from the airport and also in Thailand. So, makikita mo talaga mga May kung gaano siya well prepared, kung ano yung mga pasabog niya, gown and walk, talk, and the way she got an interview, talagang perfect. Talagang ito yung queen na talagang pinaghandaan, like Catriona Gray on last 2018. Kasi wala nang patumpik-tumpik, kailangan talagang maging bibo ka all the time, all the count, everything was really excited. Nakita ko talaga si Ima Tiglao, how she play with those interview. Talagang napaka-charming niya at talagang friendly siya sa lahat ng nasa salamuhan niya. So yun yung maganda. Nakita ko talaga yung talagang eagerness niya to win the crown. And alam din naman natin mga May na talagang our Miss MGI 2024 is of course Miss Philippines. So talagang we're just like thinking na makukuha ba ni Ima Tiglao yung crown. So para sa akin, yes, determination, makukuha ni Ima Tiglao kung talagang suportahan natin siya. But for me mga B, hindi natin talagang, kumbaga, we're just very thankful na kung makapasok siya sa top 5. Kung makuha niya yung back-to-back, so maganda na rin. Kasi para sa akin, ito yung lagi kong ina-advise as a beauty enthusiastic and a beauty pageant lover. So, wala na pong patumpik-tumpik, mapina ka lang when to know how to pick. Yung mga ganun, yung mga tirada nila na kailangan munang pasimple, kailangan muna dahan-dahan, parang ano ba, inaano nila, yung tinatiming nila in the right time. So, pag beauty pageant kasi katulad ng Miss Thailand, Miss Vietnam, talagang Miss Indonesia, bungan pa lang pasabog na. Kailangan ganun na lahat ng gown, lahat ng pupuntahan, kailangan talaga pasabog, laging pasabog kasi doon talaga maano yung mga judges na well prepared ka. So yun yung nakita ko kay Ima Tiglao, like 2018 talagang 2018 talagang si Catriona Gray, makita mo talaga na panalo. Yung alam mo talaga na pinaghandaan, na yung pagkapanalo niya walang kukontra dahil she really deserved to get the crown on last 2018. So, yun yung mga kandidata mga Mina, talagang magandang yung naka-organize talaga, nakaplanado talaga, na alam mong pinaghandaan talaga. Si Ima Tiglao kasi from the beginning talagang she's an actress, she's a model, she's an anchor, she's yung sa mga nag-judge pa siya. Ang dami niyang ang dami niyang ginagawa sa buhay, hindi lang multitasking talaga si Ima Tiglao. So pa siya, businesswoman pa siya. So talagang ang pa niya, yung course niya, tourism. So which is capable na kung siyang pipiliin ni Mr. Nawat, makapag siya, travel kasi yun yung niya kumbaga yun yung experience niya, yun yung yung kumbaga naka-align sa kanya. So I know na maraming mga magagaling din sa taong ito, 2025. Nandyan si Miss France, napaka-pretty. Nandyan si Miss Venezuela. Nandyan si Mexico. Nandyan si Thailand. Nandyan si what do you call this one? Carasao. So marami talagang magagaling mga Ecuador. So talagang marami talagang init ng labanan Kaya for me, win or lose, makikita talaga natin si Ima Tiglao, talagang she do her best. So kung mapunta lang siya sa top 5, okay, go. Wala kumbaga hindi ka hindi ka manghihinayang dahil Ima did very well. Talagang she's focusing everything, the task that she has, talagang ginagawaan niya ng paraan at talagang piniplayful niya. Yung parang, kumbaga, enjoy lang siya sa moment. Kumbaga, di ba, she's already saying na ito na yung last na beauty pageant na sasalihan niya because she's already 30. So, ini-enjoy niya yung moment sa Miss Grand International. It's upon the
a line of, lucky, and, that na sana makuha ni Ima Tiglaw yung crown. Pero para sa akin, kung makapasok siya sa top 5, so okay na yun. Para sa akin, kasi marami magagaling mga BA. Yun yung talagang nakikita ko talaga na nandyan si Venezuela, nandyan si France, nandyan si Mexico. And also, I really like Thailand also kasi makita mo talaga na talagang even na talagang jamming siya, talagang she's very friendly. Kasi para sa akin kasi bilang isang beauty queen, kailangan magpakatotoo ka doon. Kailangan i-enjoy mo yung sarili mo. Kailangan wag mong i-pressure yung sarili mo kasi nag-i-expect yung yung mga tao sa na mag back to back. No, just enjoy the moment, be friendly and be unique, and of course yung pagiging totoo mo sa sarili kasi makikita yan sa judges, how you talk with them, how you communicate each other sa mga beauty queens. So syempre the way you talk with them, the way how you show yourself, may siyempre rin sila, mag-o-observe kasi lahat ng tao observant, makikita talaga ito yun si Miss Philippines, ganun. Pero para sa akin si Ima Tiglaw, kasi maraming, di ba, nung bago siya nanalo ng Miss Grand International 2025, talagang binas siya kasi nga may mga manok tayo Pero ngayon ay hopefully sana kahit hindi siya nakakuha ng mga award, di ba, kasi may mga yan yung guys yung mga award na yun, yung mga malalakas hindi rin naman nakakuha, hindi lang din siya, wala si Miss France, wala si Miko. Kumbaga, may nananalo din guys na hindi nakakakuha ng mga awards. So depende lang talaga yan sa labanan on the final day. So yun lang mga kabi, update kayo kay Miss Ima Tiglaw, and para sa akin maganda yung laban na to. May talaga na possibility na mag back to back tayo. But for me, if she's getting on the top 5, that will be okay. So thank you. So those people are still not yet subscribed my channel, just click subscribe. Thank you.